ang tinusok sa atin. So dito itinusok. And not only that, nagbigay din tayo ng urine sample. So what's up guys, magandang gabi dyan sa inyo mga kakoral. It's past 8 o'clock na ng gabi. Actually nakapambahay na ako. And meron lang tayong pupuntahan bukas ng umaga. So ngayon ang gagawin natin, yung pupuntahan natin tomorrow is magko-comply tayo doon sa isang sulat na actually nung July pa isinin sa akin. Ngayong December lang ako magko-comply. So 4 years ago, I have been diagnosed as pre-diabetic. So yearly ang ginagawa nila sa akin, monitor nila ako taon-taon, pinadadalhan nila ako ng letter to check or para mag blood test, and at the same time magbigay ng urine sample. Ang nire-record nila ako ng at least 2 times in a year. Kaya lang nangyayari dahil nga ako may taglay na katamaran. So ang nangyayari is isang beses lang in a year. Or minsan talagang tamad naman ako, hindi ko pa magawa sa loob na isang taon. Wala naman binabayaran dito pag mga ganyan, kasi actually kasama yan sa binabayaran natin. Dito kasi yung mga nagtatrabaho, mga private man o mga gobyerno, may tinatawag kami national insurance. Binabawas yun sa sweldo namin. Parang dyan katulad sa Pilipinas, mga pribado ka man o mga government employee, may binabawas sa inyong withholding tax, ang tawag natin dyan sa Pilipinas. Dito ang tawag dyan is national insurance. Ang pagkakaiba lang, pagdating sa mga government services, like for example, hospital, dito wala kang babayaran kahit ma-confine ka. And libre yung mga patingin sa doktor, and yung mga blood test na katulad nito, all you have to do is to show up. At dito, ikaw pa yung susulatan para bisitahin mo sila at magpa-blood test ka o kung anumang laboratory test ang nire-record sa iyo. So tomorrow, pupuntahan natin yan. Kasi matagal-tagal na rin yan. July, sabi ko nga sa inyo, July pa yung sulat. Magko-comply ako ngayon lang December. So eto guys yung sulat. Pakita ko sa inyo. So galing siya ng Natsport Medical Partnership. Ito yung so ayan, naka-address sa akin. Makikita nyo is July pa yan. Nakalagay dito, we are writing you as our records show that you have been diagnosed as possible pre-diabetic at some stage in the past. So talaga minomonitor nila ako. This is a condition that can lead to more serious health problems such as diabetes and heart disease. We feel it is important that you have this check with a blood test, a urine sample, and blood pressure check. Nagbigay sila ng telephone number here to arrange my blood test. And yun. And then after na makapagbigay ako ng magawa ko yung blood test at makapagbigay tayo ng urine sample, kailangan ko rin magpa-schedule ng face-to-face appointment guys dito sa dalawang nurse. So anyway, bukas pupunta tayo at magbibigay tayo ng urine sample at ganun din magpapa-blood test tayo. So samahan nyo ko tomorrow guys, and yeah, eto na naman tayo sa karayom issue. Ay nako, karayom na naman ito ngaya ko eh. So yun guys, nabasa nyo naman, isa rin yan sa mga kinatatamaran ko, at saka ayaw na ayaw ko. Alam ko naman yun, alam nyo naman ako, ayaw na ayaw ko talaga nung karayom. Kasi pagka ganitong kukunin ako ng dugo, nung past experience ko pa, nakikita ko talaga yung laki ng karayom, tsaka yung
kinukuha nilang dugo is dalawang small test tube eh. And kaya ako talaga nung karayom. So anyway guys, bukas samahan nyo ako at magpapa-blood test tayo at magbibigay tayo ng urine sample para malaman natin kung ano ba ang kondisyon natin. So hanggang dito na lang muna guys, and I will see you tomorrow. So guys, let's go. It's about 5 to 10 minutes drive papuntang Knotsport Community Hospital. So madali lang ito. Pero guys, hindi ko na kayo sasama sa loob kasi alam nyo naman dito bawal kumuha ng video sa loob ng lalo na sa isang hospital. 8:41 na. Appointment ko is 8:50. Bilisan nyo naman please. Hindi kasi dito uso yung late. Pag na-late ako sa appointment ko, hindi ko alam kung tatanggapin pa ako or i-reschedule na lang. Ang hirap pa naman magpa-reschedule kasi fully book na yung mga susunod na linggo, isang buong linggo. Sana umabot ako 5 minutes na lang. Ano ba yan? Huwag kang magtatakbo. Sinabi ko na traffic. Tigil na naman. Diyos ko po, Rode, late ka na. Bagal-bagal ka kasi. "47, 3 minutes na lang." Yun, go. Mahirap mag-park sa loob. Minsan kasi ang daming nagpa-park. Yan, dito tayo kakaliwa. Guys, hanap lang tayong parking. Puno pa. Tayo magpa-park ngayon, Lintian, Manay. Hindi ko na kayo sasama guys. Bilisan na pati ako, tsaka hindi tayo papayagan may camera sa loob. Alright guys, see you later. So yun guys, tapos na ang ating blood test. Medyo mahaba yung karayom. Alam nyo naman pagdating sa karayom, takot ako. Kaya inabot nga ng ganito. Actually yung request nila na letter na pinadala sa atin is July pa 2021. Ngayon lang ako nag-comply ng blood test ngayong December. So napakatagal nung reply natin sa kanila. Anyway, thanks to Debbie. Si Debbie yung nag-assist sa akin pagkuha ng blood sample.
Bali ang kinuha niya is 8 ml, bali dalawang small tube ang tinusok sa atin. So dito tinusok, hindi naman masakit, buti na lang magaan yung kamay ni Debbie. And not only that, nagbigay din tayo ng urine sample. So after this, I need to make an appointment again kay, I forgot the name, it's not dun sa letter, sa Top Road Surgery. Doon natin itatanong kung sinong makakaharap natin doon, kung ano naging result ng aking blood test at urine test. So doon natin malalaman. So hopefully okay pa yung kondisyon natin. Sana hindi pa tayo diabetic. Dahil mahirap din na maging diabetic. Magandang umaga sa inyo mga kakural. Ngayong umagang ito ang gagawin natin, pupunta tayo ng Top Road Surgery dito sa Knotsport. And may appointment tayo ng 9:50. It's now 9:26, so meron pa tayong ilang minuto papunta doon. Actually mga 5 minutes drive lang naman, malapit lang yan. So ngayong araw na to guys, aalamin natin kung ano ang naging resulta ng aking blood test at ng aking ipinadalang urine sample. So stay tuned guys, at pupunta tayo ng Top Road Surgery. Ano? Ay, doon pa wala. Ito na tayo guys, hindi ko na kayo sasama sa loob. Alam nyo naman dito, bawal ang camera. So see you later. So ayun guys, katatapos lang. So yun na mga kakural, katatapos lang ng ating pakikipag-usap kay Sister Janet Burns. Siya yung in charge na nurse na nakipag-usap sa atin at diniscuss sa atin yung result ng blood test at nung urine sample na ibinigay natin. So bali kinumpare niya yung result nung blood test ko last year at saka ngayon. So last year I was in pre-diabetic range. Yung sugar level ko that time was 45. Now it went down to 40. Which is good for me kasi wala na ako sa range ng pre-diabetic. So ang advice niya is i-continue ko lang yung ginagawa ko. Iwas sa mga matatamis. So yun lang yung concern ko, na baka ako maging diabetic na ako, kasi when it comes to talaga sa pagdating sa mga sweets, talagang hilig ko yung matatamis na yan. So at least it went down from 45 to 40. So happy na ako doon. She advised me also na i-lessen yung pagkain ng mga carbohydrates like bread, rice, potato, yan, kailangang iwasan ko lang. Small portion lang yung nire-recommend niya. And another thing is I'm a bit overweight at the moment. 78 kilos ako sa ngayon. Tinimbang niya ako. But for me, kasi inaabot ko na rin yung timbang na 86 but that was a long time ago. It went down to 78. Sabi ni Sister Janet, bawasan ko pa yung timbang ko kung maaari. Mag-exercise ako regularly. Hindi man regular, at least 3 times in a week mag-exercise ako. So paano ko naman gagawin yun? Pero sinabi ko sa kanya na talagang hindi ako nag-exercise. Ang talagang exercise ko is yung maglakad. Yun lang. Which is nagagawa ko lang yan pagka nag-hiking ako. So ngayon hindi ko magawang mag-hiking kasi nga taglamig na ngayon. So yun lamang guys. Akala ko merong
big changes na naman do sa aking health issue. So yun lamang ang update ko guys. So hanggang dito na lang guys. And sana patuloy kayong sumusuporta sa aking mga video, sa aking mga vlog. So for the meantime guys, puputulin ko na muna ang vlog na to. So kung bago ka sa aking channel, please subscribe to my channel at pakipindot mo na rin yung bell button icon dyan sa ibaba para palagi kang updated sa aking mga video. So hanggang dito na lang guys. Ito ang inyong Papa Piggy na palagi nagsasabi, bawal ang negative, kaya dapat stay positive. So hanggang dito na lang, and I will see you again sa susunod na vlog. Bye for now.